Pasalamatan natin ang Panginoon. Purihin, purihin, purihin si Yahweh El Shaddai. Ang lahat na may mga Bible, kuhanin ng Biblia. Yung wala naman, makinig. At lahat tayo ay tatamnan muli ng binhi ng mabuting balita ng Panginoon. Nahahanguin natin mula sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanatang 25, talatang 21 at 23. Ang may pandinig ay makinig. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At sa talatang 23, sinabi dito, sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Mga kapatid kong minamahal, ang magandang balitang pahatid sa atin ng Panginoon. Namin Panginoong Jesucristo. The steadfast love of the Lord never ceases. Palakpakan natin ang Panginoon. Kumustahin niyo muna yung katabi niyo, kapatid. Kumusta araw mo? Sa araw mo. Maganda ba ang araw niyan? Pag maganda ang ngiti, maganda ang araw. Amen. So, kumusta na po kayong lahat? God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapang kalooban, maginhawa at matagumpay! Purihin ang Panginoon. Lahat ng matagumpay, maaari nang umupo.
Pag talagang uupo, oh. Para naging kaligayahan ng buhay niyo ang pag-upo, ano? Okay. So, kung mapapansin po ninyo, ang binasa ko kaninang mabuting balita ng Panginoon ay halos magkapareho. Napansin niyo ba? O wala kayo napansin? O hindi ninyo naintindihan? Alin sa tatlo? Ha? Kung mapapansin po ninyo, iisa ang commendation ng Panginoon o nung nagkatiwala ng kayamanan doon sa mga pinagkatiwalaan. So, bigyan ko kayo ng preview kasi baka hindi nyo naiintindihan yung takbo ng istorya. So, ang tawag po doon ay ang talinhaga tungkol sa mga aliping pinagkatiwalaan ng salapi. May 5,000, may 2,000, may 1,000. So, isa pong mayaman ang umalis. Siya ay nagpunta sa ibang malayo, sigurong bayan kung saan siya nagpunta, namasyal, nagbakasyon sa Georgia, o kung saan man siya nagpunta. Bago siya umalis, pinagkatiwala niya yung kanyang kayamanan doon sa kanyang mga alipin. At sa pagtitiwalang yon, bumalik siya na naging masaya at naging malungkot. Bakit? Kasi may ilang pinagkatiwalaan siya na nagtubo yung kanyang salapi, pero meron namang iba na wala siya halos inani. Sinumbatan pa siya. Kaya yung nagkatiwala po ay nagbigay ng commendation. Anong sabi niya doon sa mga tumubo at kumita yung kanyang pera na ipinagkatiwala? Sabi niya, magaling, tapat at mabuting alipin. Dahil napagkatiwalaan ka, bibigyan ka pa ng mas marami. Gayon din yung sinabi niya doon sa ikalawa. Anong sabi niya? Magaling, tapat at mabuting alipin. Ganon din. Kaya nga, yung word lang ng Panginoon ang aking binasa, sapagkat dito po tatakbo ang ating pagdinilay-nilay at pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos sa araw na ito. So, ibig palang sabihin, ang Diyos ay nagtitiwala. Sino ang pinagtitiwalaan ng Diyos? Tayo. Ang tanong ay ito, nagkamali ba o nagkakamali ba ng pagtitiwala ang Diyos? Tingin nyo, nagkakamali ba siya? Hindi. Kasi ang Diyos ay nagtitiwala sapagkat alam niya ang kakayahan ng isang tao. Amen? Ang pagtitiwalang ito ay maaring biyaya o maaring pagsubok. Kaya nga, sabi din sa bahagi ng kasulatan, kapag tayo'y dumadanas na matinding pagsubok, alam ng Diyos na kaya natin itong malampasan. Alam ng Diyos na kaya natin itong mapagtagumpayan sapagkat hindi siya magbibigay ng isang bagay na hindi niya alam na kaya mong magtagumpay. So, ibig sabihin, bago nagtitiwala ang Panginoon, bago nagkakaloob ang Panginoon, bago pinapayagan ng Diyos dumating sa atin ang isang bagay, alam na niya ang ating kakayahan at kapasidad. Amen? So, bawat isang narito, hindi man po kayo mga manggagawa sa gawain, kung kayo ay mga attender, may pinagkatiwala din ng Panginoon sa inyo. Pero it's sad to say na tama ang sagot ninyo. Ang Diyos ay hindi nagkakamali sa pagtitiwala, subalit minsan yung pinagkakatiwalaan ang nagkakamali. Amen? Ako po, aminado rin ako dyan. Sapagkat marami akong pagkukulang, marami akong pagkakamali. At wala sa atin po pwedeng magmalinis at ituro ang iba sapagkat lahat tayo may ganun ding problema sa buhay. Weather, patas-patas, pare-pareho lang na nagkakamali. Subalit sa kabila ng pagkakamali, ang Diyos patuloy pa ring nagtitiwala. Sabihin nyo nga ang salitang pagtitiwala. Pinagkatiwalaan. Tiwala. Tiwala. Ano sa English yon? Trust. Diba? Kapag ikaw ay trustworthy, nangangahulugang ikaw ay faithful. Ha? Nagiging tapat kang katiwala. Okay? Tapat na katiwala.
ang salita pong faithful o ang tapat ay mahalagang salita sa Diyos. Napakahalaga po ito sa Panginoon sapagkat marami po ang binigyan ng commendation ng Panginoon at sinabihang, ikaw ay tapat. Sapagkat sa buhay po natin, may mga bagay po tayong dapat malaman tungkol sa katapatan natin at katapatan ng Diyos sa atin. Kaya sa araw na ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa pagiging tapat ng Diyos at katapatan natin sa Diyos. Dalawa yun, ha? Hindi ka po pwedeng ikaw lang ang tapat sa Diyos. Kasi kung di mo alam, ang Diyos ang unang naging tapat sa iyo. Ang unang naging tapat ay si Yahweh El Shaddai, at dahil sa katapatan ng Diyos, gumaganti tayo sa kanyang katapatan ng kaparehong katapatan din. First example ng katapatan ng Diyos, bakit ba nagiging tapat ang Diyos? First example, ano? Humihinga tayo ngayon. Bawat sandali ng buhay natin, bigay ng Diyos. Ang hininga, bigay ng Diyos. Ang paggising sa umaga, bigay ng Diyos. Hindi tayo magigising kung hindi tapat ang Diyos sa atin. Hindi tayo hihinga kung hindi tapat ang Diyos sa atin. So, isang katotohanan ng katapatan ng Diyos ay inaalagaan tayo ng Diyos. Naniniwala ba kayong inaalagaan kayo ng Diyos? Kahit ganito po ang mga itsura natin, alagang-alaga tayo ng Diyos. Protektado tayo ni Yahweh El Shaddai. At ang katapatan ng Panginoon, brothers and sisters, is very consistent. Hindi nagbabago, hindi nagmamaliw. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, ang Diyos hindi nagkamali ng pagbibigay sa atin. Ang tao ang nawawala ng katapatan sa Diyos. So God's faithfulness is sustained to all. Tandaan nyo is sustained to all, but very special to the righteous. Paano ko sinabing espesyal sa righteous? Sabi ng Biblia, kada araw, ang Diyos daw pinasisikat ang araw sa masama at sa mabuti. So, ang tawag po doon ay common grace. Common grace. Lahat tayo tumatanggap ng araw, lahat tayo tumatanggap ng hangin, lahat ng tinatamasa natin na tinatamasa din ng lahat, it's a common grace. So, masama ka, mabait ka, demunyita ka, o matino ka, common grace ang tinatanggap natin. Amen? Malinaw to, ha? Now, ano naman yung tinatanggap ng very special grace sa Panginoon? Ha? Salvation. Kaya minsan nagtatanong ang iba, sabi, Brother Ron, bakit yung mga mayayaman lalo silang nagkakapera? Bakit yung mga salbahe lalong yumayaman? Bakit yung mga nangungurakot sa gobyerno mas lalong yumayaman? Pero yung mahirap na may Diyos, na ang trabaho ay maglingkod sa Panginoon, laging walang kwarta, laging nasa mabababang kalalagayan sa buhay. Bakit? Hindi ba pantay ang Diyos? Patas ang Lord. Kaya nga, sa common grace, lahat patas. Pero pag ang pinag-usapan na po ay tungkol sa kaligtasan, marami ang babagsak dito. Sapagkat hindi lahat ay maliligtas. Ang pwede lang maligtas ay yung may espesyal na grasya buhat sa Panginoon. And that is the grace of salvation. Amen? What is the grace of salvation? Grace of salvation is yung alam mo na kapag natodas ka na, mayroong nag-iintay sa iyong buhay at bahay sa kaharian ng Diyos. Okay? Tandaan nyo hindi lang buhay ang ibinibigay ng Diyos, kundi house and lot. Sa langit, walang beer, pero may house and lot. Kaya nga sabi ng Panginoon nung siya umakyat sa langit, aalis ako, babalik ako dun sa kaharian ng Ama upang ipaghanda kayong lahat ng matitirhan. So bawat isa sa atin may tirahang nakalaan sa langit. Amen?
Palakpakan natin ang Panginoon. So, iyon po ang katapatan ng Diyos sa atin. May common grace at may nag-iintay na langit sa mabibigyan ng very special grace. So, kung iyon ang katapatan ng Diyos, ano naman ang katapatan ng tao na dapat isukli sa Diyos? Medyo paiikliin ko po ng konti para maintindihan nyo sapagkat alam ko pong marami ang inaantok ngayon. Kasi makulimlim ang paligid at marami ang mga napuyat kagabi doon sa ating Santa Cruz. So, ano naman ang response natin sa katapatan ng Diyos? Simple, Lord, magiging tapat din ako sa iyo. Paano tayo nagiging tapat sa Panginoon? Very simple. Sige nga, paano? Ting, ting, ting. Paano tayo nagiging tapat sa Diyos? Yung pinakasimpleng paraan. Linggo-linggo, nandito tayo. Did you observe that? Yung linggo-linggo, nandito ka, you are being faithful. Pasok ka na sa finalist ng faithfulness. Yung linggo-linggo, hindi ka nakakalimot sa Diyos, pasok ka na sa faithfulness. Kasi nga, sinabi ko sa inyo kanina na ang Diyos, faithful siya sa tao, sustain. So, laging may biyaya. Kaya ang tao gumante, lagi naman siyang lumalapit sa Diyos. Lagi niyang gustong kapiling ang Diyos, lagi niyang gustong sambahin ang Diyos. Ibig sabihin, yung pag-ati natin ng gawain ng Panginoon, yung paglapit natin kay Yahweh El Shaddai linggo-linggo, ay isang form ng faithfulness to the Lord. Amen. Sapagkat, sa tuwing dadalo tayo ng gawain, mayroon pong nangyayaring kakaiba sa buhay natin. Hindi lang natin alam, pero ang Diyos alam niya na pagpunta mo dito ngayon, may kailangan ka sa wala, tapat ka sa Kanya. May hihingin ka man sa Diyos o wala, nandito ka ngayon. At bakit ka nandito ngayon kung wala ka lang hihingin? Kasi ang gusto mo lang sumamba at magpasalamat. Amen? Pero hindi natatapos sa pagsamba at pasasalamat. Sapagkat sa kabila ng nandito ka, sumamba ka, nagpasalamat ka, ang Diyos hindi po pwedeng gumanti sa iyo. Ano ang ganti ng Panginoon? Hindi mo alam, dumadating sa buhay mo yung mga bagay na di mo hinihingi. Kaya nga ang daming tumatayo dito na nagpapatotoo at sinasabing, napakarami kong biyayang tinanggap sa Diyos na kahit hindi ko hinihingi, dumadating, ibinibigay na ng Lord. May tinatanggap ba kayo na hindi nyo hinihingi? Diba? Special na biyaya yun sa Panginoon. Yung may tanggapin ka na hindi mo hinihingi. So, ang pagiging tapat sa Diyos ay para pong isang puno. Ito ay nagsasanga. At ito po ay may ugat. So, kung ang puno ay ang katapatan, ano naman ang mga sanga-sanga nito? Okay. Pag sinabi nating sanga, walang iniwan sa cake, ang cake may icing. Para maging masarap ang isang cake, mayroon itong mga sangkap. At sa sangkap ng cake na ito, nagiging malinamnam at masarap ang isang cake. Nasusundan ba ninyo? So, ano ba ang mga sangkap sa puno ng katapatan? So, the tree of faithfulness. Una, ang katapatan sa Diyos ay may kasamang bunga. Sabihin nyo nga? Hindi, buuin nyo. Ay nagkasamang bunga. Mahilig kayo ng shortcut, ano? Ang haba na sinabi, sa ending ka lang. Maraming ganyan. Ang prosesyon, iikotin ng buo siya, umikot na gano'n, bumalik agad. Wow. Kunyari, nagbibidyo. Ha? So, ang katapatan ay may kasamang bunga. Sigaw nyo nga, bunga. Bunga. So, ibig sabihin, nagbubunga ang ipinagkakatiwala. Kaya, ang pagtitiwala ng Diyos, imposible po, brothers and sisters, na sabihin mong tapat ka sa Diyos kung wala kang bunga. Hindi mo pwedeng sabihin tapat ka kung wala kang bunga. Sabi ng John chapter 15 verse 5, sabi dito, Ako,
Hulaan nyo nga, ano kasunod? Ang ibon? Ano? Kung ibon? Ako, John 15:5, ako ang puno ng ubo, sabi ng Panginoon. Kayo ang mga siyanga. Kayo ang mga siyanga. Kayo ang mga muntik ng maging ano. Ako ang puno, sabi ng Panginoon. Kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo ay nakahiwalay sa akin. Palakpakan natin si Yahweh El Shaddai. So kung tayo ang mga siyanga, nangangahulugan na tayo ay magbubunga lamang kung tayo ay laging konektado sa Panginoon. Walang magbubunga ng makadiyos na hindi nakakonekta sa Diyos. Tandaan nyo yan. Sa tagal nyong umaaten sa gawain, yung iba dito, 10 years, 15 years, 20 years, 25, 30, 45, o mas matanda ka pa sa ministry, 50 na. Kung ano man yung inatinan mo. Sa tagal mong umaaten sa gawain, ang tanong, ano na ang ating bunga? Tayo ba ngayon ay namunga ng hitik? O tayo ay nababansot na bunga, na puno? Kaya walang masyadong bunga. Alin tayo sa dalawa? Tayo ba'y nagbubunga o walang bunga? Marami po sa gawain ng Panginoon, masakit mang tanggapin ang katotohanan sa hindi. Napakarami po sa atin, sa tagal natin sa gawain, ay nananatili tayong mga tenga. Puro tayo tenga. Ang nagdi-develop, ang nag-i-improve, ang pinagpapala ng Diyos, hindi habang buhay ay tenga lamang. Kapag sinabi kong tenga, lagi ka lang nakaupo dyan, nakikinig, nakanganga, natutulog. Ha? So, tenga. Sabihin nyo nga, tenga. Ang nag-i-improve ay nagiging bibig sa katagalan. Hindi ka lang tenga, kundi nagiging bibig. Bakit? Yung napakinggan mo, ibinabahagi mo, isinishare mo sa iba upang sila rin ay pagpalain ng Panginoon. Kung kayo po ay dating tenga, ito po ay noong panahong tayo ay kindergarten at elementary days. Pagdating ng tayo nag-high school, tayo na ngayon ay mga bibig. Sapagkat nagsishare, nagkukwento, nag-aakay, nagbabahagi. At pagdating mo ng college days, hindi ka lamang taenga, hindi ka lamang bibig, ikaw ay nagiging kamay na rin. Ano yung kamay? Natututo ka na ngayong gamitin ang kamay mo upang mag-glorify ang Panginoon. Sa Facebook, brothers and sisters, lalo tayo, pati ako nakikidamay-damay, mga addict sa Facebook. Ha? Addict sa Facebook. Ang dami nito. Sa Facebook po, ang ating kamay at bibig ay ginagamit natin minsan para chumismis ng kapitbahay. Minsan, para masagap kung ano yung balita doon sa kanyang kapwa. Minsan, upang obserbahan ang buhay ng ibang tao. Yan po ang trabaho ng marami. Kasi hindi nila alam kung ano ang purpose ng buhay at ano ang purpose ng taong pinagpala ng tainga, ng bibig at ng kamay ng Panginoon. Kaya kung wala kang bunga, hindi ka totoong nakaugnay sa Diyos. Pagdating po ng panahon, ang hahanapin sa atin ng Panginoon ay yung mga bunga sa mga ibinigay niya sa iyo. Bunga ng ibinigay niya sa iyo. Now, question, ano pang bunga ang hahanapin sa iyo ng Panginoon kung ikaw ay nakikinig lang? Mayroon din. Kung ikaw ay magulang, naging mabuting katiwala ka ba sa iyong anak? Pinalaki mo ba yung mga anak mo na lumalaking kasama mo na naglilingkod sa Panginoon?
I am glad to say na dito po sa gawain ng Panginoon, nakakatuwa. Bata pa lang hinuhubog na. Bata pa lamang tinuturuan ng sumamba. May training na. Nung araw, wala tayo niyan, sa panahon ng mga matatanda. Nung araw, wala, simba-simba lang nung araw. No? Dasal-dasal, rosaryo. Pero ngayon, ang dami ng paraan upang ang bata matutong maglingkod na kabataan pa lang. At kapag ang anak po ninyo ay lumaking naglilingkod sa Panginoon, congratulations. Congratulations. Why I've said that? Bakit ko sinabi na congratulations sa inyo? Kung lumaki ang anak nyo naglilingkod sa Panginoon? Kasi yung pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, nagbunga. Nagbunga. Pero kung yung pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, sakit ng lipunan ngayon, sasabihin mo, saan ako nagkamali? Pero ang totoo, may pagkakamali ka talaga. May pagkakamali ka. Kaya sabi ng Biblia, sa panahon ng kabataan, turuan mo ang bata at palakihin sa salita at aral ng Diyos upang lumaki siyang may takot kay Yahweh El Shaddai. Paano kung napariwara ang mga anak mo sa pagmamagulang mo? Ano sasabihin sa iyo ng Panginoon? Huwag naman sana nating marinig sa iyo na sabihin ng Lord, tamad. Yun ang term na sinabi doon. Yung pinagkatiwalaan na walang nangyari sa pinagkatiwala, sabi ng Panginoon, tamad na alipin. Tamad ba tayo? Bakit ka kaya sasabihan ng tamad ng Panginoon? Ibig sabihin kasi, wala kang ginawa. Wala kang pinrepair, wala kang hinihanda, wala kang naisip gawin. Nabuhay ka lamang para sa sarili mo at para palakihin ang pamilya at mga anak mo. Napakarami pong OFW ang nasa abroad dahil ang gusto natin tumulong sa pamilya. Magpalaki ng mga anak ng maayos. Tama? Wala naman siguro nagpunta rito para dahil ang gusto ay mamasyal sa Corniche. Magpunta ng city center. Wala pong ganon. Hipan yung torch. Walang ganon. Nagpunta tayo dito dahil ang purpose natin is mag-build ng isang pamilya. Kaya po, sana pagdating ng Panginoon, sabihin sa atin, good and faithful servant. Hindi kasabihan ng Panginoon na tamad, nasaan ang mga ipinagkatiwala ko sa iyo. Kasi po, alam nyo, ayaw ng Diyos ng tamad. Kaya nga yung mga dasal lang ng dasal, magagaling sa pagdadasal pero ayaw magtrabaho, hindi totoong makadiyos yun. Kasi ang totoong makadiyos ay taong nagtatrabaho. Kasi ang Diyos natin ay Diyos na manggagawa. Ang Diyos ay gumagawa. Ha? Gumawa nga ang Panginoon 6 na araw. Hindi naman ang Lord ay nag-praise and worship. May tinrabaho siya, nag-exert siya ng effort. Kaya po ang totoong malapit sa Diyos ay taong nagtatrabaho at taong lumalapit kay Yahweh El Shaddai. Sa panahon po ngayon, napakarami po ang ninanakawan ng demonyo. Nanakawan na ba kayo ng demonyo? Ay, marami. Lahat tayo. Ha? Unang-una, sa paraan ng technology, diyan nagnanakaw ngayon ng demonyo. Lahat ng chismis ngayon kaya nating sagapin ng balita sa isang iglap lang. Diba? Nung araw, bago dumating sa iyo ang balita na may kabetsi ang asawa mo, napakahabang panahon, buwan. Sabi, may kabetsi sa ibang bansa ang asawa ko. Yung palang kabetsi, bago niya naging kabetsi yon, buwan bago mo nalaman. Kasi tatawid pa overseas. Ngayon, hindi. Isang text lang, in a minute, alam mo na ang chika. Alam mo na, nakatawid na. Ganun kabilis ngayon. At may mga tao po na talagang ang hobby nila sa buhay ay sumagap ng balita. May ganyang tao na wala nang ginawa kundi, ano kaya ang chika ngayon? Ha? Dapat gawing mga reporter yung mga yun. Ano? Yung lahat alam ang nasasagap. Kaya dapat ginagard din natin ang ating puso't isip. Kasi baka yung taenga natin sa halip na salita ng Diyos na pumapasok at mata natin, ang nasasagap pala natin, alimuom sa daan. Ha? Ikaw, tanongin mo nga katabi mo, sister. Brother. O sige, isa lang. Harapin mo, isa lang. Harapin mo, isa.
Ito ay seryosong tanong ha, huwag kayo magngis-ngisan. Seryosong tanong ito. Hindi dahil pogi ang kaharap mo, hindi dahil magandang umiti yan. Tanungin mo, kapatid, ilang tao na ang nagbago ang buhay ng dahil sa'yo? Sige, bibigyan ko kayo ngayon ng 30 seconds para tumahimik. Para tumahimik at mag-isip. Isip tayo. Ako kanina pinag-iisipan ko to eh. Ilang tao na ang nagbago ang buhay ng dahil sa'yo? Ibig sabihin, either nasyaran mo ng salita ng Diyos, dapat tatalon doon sa sa Niagara Falls, hindi tumuloy. Tatalon sa ilog, hindi tumuloy. Magtatali sa puno ng kamatis, hindi tumuloy. So, ilan yung taong nagbago ang buhay na naakay mo sa gawain ng Panginoon dahil ikaw ang naging dahilan? Isip. Yung talagang sa'yo nag-originate, ha? Ngayon, magtatanong ako. Wala na sa bilang ang tanong. Sino ang meron? Taas ang kamay. Mayroong nagbago ang buhay ng dahil sa'yo. Taas ang kamay. Baba. Sino ang wala? Taas ang kamay. Bato-bato sa langit, huwag pong magagalit sa akin. Ang Diyos ang nagsabi niyan. Ang sasabihin sa iyo ng Diyos, kung wala ka talaga nagbago ang buhay ng dahil sa iyo, ano sasabihin sa iyo? Tamad. Doong ka itapon sa planta sa mesaid. Ha? So dahil wala kang ginawa, wala ka ring ibabalik sa Diyos. Kapangyarihan ng kamay. Alam niyo po bang isang batang magiging santo na ang nagkaroon ng kakayahan dahil sa kapangyarihan ng kamay? Si Beato Carlo Acuti. Kilala niyo? Kapitbahay natin nung araw yon. Ha? Si Beato Carlo Acuti, magiging santo. Natigil lang yung kanyang kanonisasyon dahil namatay si Pope. Di ba? Pero magtutuloy na. So pag nagkataon siya ang kauna-unahang santong ipoproklama ni Pope Leo. Ha? Ano ang kakayahang ginamit ni Carlo Acuti? Kapangyarihan ng kamay. Ginamit niya ang social media, ginamit niya ang teknolohiya upang ikalat ang tungkol sa Eucharistia. Kita niyo yon? Kamay ang gamit niya, pero may bunga. Kayo, tayo, ano kaya bunga ng kamay natin? Ha? Hindi lang ang kamay ginagamit sa paghipo. Ha? Ang kamay ay ginagamit upang mabless ang ibang tao. Amen? Tingnan ko nga mga kamay. Taas ang kamay. Dalawang kamay. Sabihin nyo, I have two hands. Kantahin nyo nga. Tugtugan nyo. I have two hands. Hindi ko na alam yan, ha? Hold them up, so clean and bright. Clap them softly, 1, 2, 3. Your little hands are good to see. Okay, children, recess na tayo. Di ba? May dalawang kamay, pero ang kamay ginamit upang magbunga. At pag ang tao po ay nagbunga, kapatid, wala pong iniwan yan sa tayo ay pinagpapala, tayo ay nagiging pagpapala, at yung mga taong ginagamit ang kanilang kakayahan na nagbubunga, tulad yan ng mga agila kung lumipad. Tulad yan ng mga agila kung lumipad. Mataas na mataas, hindi napapagod,
ang pakpak ay laging lumilipad. Tulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Di mapapagod ang ating mga pakpak. Di mapapagod ating mga Tayo magdadala ng buhay at sigla. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nanghihinang. Tulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Di mapapagod ating mga pakpak. Tayo magdadala ng buhay at sigla. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nanghihinang. Halika na, tumayo na, ibahayan, tagumpay niya. Halika na, at madala, kalakasan sa presensya niya. Ito ang panahon. Ito ang panahon, di na uso ang magbackslide. Ito ang panahon ng pagbabalik niyo sa Kanya. Sama-sama na magpapuri sa ngalan niya. Ang gawa ng diablo ay tapusin na. Halika na, tumayo na, ibahayan, tagumpay niya. Halika na, at madala, kalakasan sa presensya niya. Kalakasan sa presensya niya. Kalakasan sa presensya niya. Purihin ang Panginoon. Okay. Upo ulit tayo, mahaba pa ito. So, ano yung unang sanga ng katapatan? Ang katapatan ay nagbubunga. Ikalawa, ang katapatan ay nagpapagamit sa Panginoon. Sabihin nyo nga. Ay nagpapagamit sa Panginoon. Ibig sabihin, every part of your body is useful for the kingdom of God. Amen? Paano tayo nagpapagamit sa Panginoon? Bibigyan ko kayo example. Halimbawa, yung pag tayo ay mayroong gawaing tulad nito. Yan, yung mga naglilingkod sa music ministry, sa dance, sa service, sa membership, sa Marta, saan pa? Sa liturgical, kung ano-ano pa. Lahat ng ministry na mayroon tayo, na nagpapagamit tayo sa Panginoon, yun ang way natin upang mag-serve sa Kanya. Amen? So, pag tumutulong tayo sa mga activities ng simbahan, iyon ay parte ng pagpapagamit sa Panginoon. Sabi ng iba, nako si Brother Ron, walang katigil-tigil ng kakukuha ng mga activity ng simbahan para tayo ay pagurin. Hindi po yun. Ha? Kapag wala ka pong itinutulong sa simbahan, wala ang gawain. Tandaan nyo yan. Wala ang gawain kung wala ang simbahan. Kasi nakapailalim tayo sa umbrella ng simbahan. Kaya nga po, pag may panawagan, yung mga tumutugon, maraming salamat. Kasi yung panawagan na iyon ay panawagan ng paglilingkod. Hindi yung panawagan para pagurin tayo. Kaya po, tayo naglilingkod sa simbahan upang pag tayo'y may hiningi sa simbahan, madaling tumugon ng simbahan. Kapag tayo po ay walang papel sa simbahan, ang tawag sa atin ng gagamit ng simbahan. Tama, mali. Nanggagamit ka lang ng simbahan. Ginagamit mo for your own sake, pero wala kang naibubunga sa simbahan. Kaya po, ang pagpapagamit sa Panginoon,
ito po ay nagbe-benefit sa buhay natin. Ano ang nagiging benepisyo sa buhay natin ng pagpapagamit sa Lord? Una, disiplina. Nakikita nyo, dahil nagsaserve kayo, natututo kayong gumising ng maaga. May kanta kayo sa simbahan, gigising kayo ng maaga. Kaya pagdating ng tok sa gawain, natutulog na kayo. Kasi puyat. Ha? So, ang pagpapagamit sa Diyos, isang advantage din sa buhay natin na nagbabago tayo. Nag-i-improve tayo. Mapapansin nyo, kapag lagi ka nagpapagamit sa Panginoon, lagi kang available para sa gawain ng Lord, yung buhay mo, natututo kang maging masipag. Natututo ka na hindi nagiging mareklamo. Kaya yung mga naglilingkod sa Panginoon, tapos reklamo ng reklamo, ang paglilingkod niyang paurong, hindi pasulong. Ha? Kasi pag sa Diyos tayo nagbibigay, hindi natin rereklamuhan ang ginagawa natin sa Lord. Kasi tayo po ang nakikinabang sa ating paglilingkod. Tandaan nyo, hindi ang Diyos ang nakikinabang sa paglilingkod, kundi tayo. Kapag sa ministering ito, naglilingkod tayo. Yung iba dito, Webes pa lang, nag-aayos na. Bakit sila naglilingkod? Sino ang pinaglilingkuran? Tayo. Upang pagdating ng Friday, may magamit tayo. So sila ang gumagawa, tayong lahat nakikinabang. Ganon din po ang naghahayag ng salita ng Diyos. Sa paghahayag ng salita ng Diyos, yung tinatamnan, nakikinabang, at yung nakikinabang, nagiging bibig at kamay dapat. Marami po sa ministry, tumagal na sa gawain ng Panginoon, pero parang wala lang. Walang improvement. Ang nagtatagal sa gawain, nag-i-improve, nag-grow. Kung dati nagiging mararamdaming ka, ngayon hindi na. Kasi nag-grow ka. Pag napagsalitaan ka ng namumuno sa iyo, sumasama agad ang loob mo. Bakit? Kasi ang grow mo paurong, hindi pasulong. Kasi ang nag-grow, lahat ng nangyayari, lahat ng dumadating sa buhay, pinagninilayan, pinag-iisipan. Bakit kaya ako napagsabihan? Siguro nga mali ako. Hindi yung pag napagsabihan, masakit sa loob, masama ang mukha. Ha? Worse pa nga, pag napagsabihan yung iba, lumalaban. Yun ba ang gawaing makadiyos? Kaya nga, dito tinuro ng punong lingkod ang pagpapasakop. Yung di marunong magpasakop, nangyayari? Alam nyo na yun. Diba? So, ang Diyos kasi, nagbibigay ng pagpapala sa lahat. Tayo lamang ang magbabalik ng paglilingkod. At sa paglilingkod na yon, nagiging matatatag tayo. Nagiging matatapang tayo. Kaya dapat kung matagal na po kayo sa gawain ng Panginoon, hindi kayo yung laging iyak ng iyak hanggang ngayon pa. Ang iba kasi sa atin, iyak pa ng iyak pag may dumating ang problema, hindi makayanan ng problema. Bakit? Hindi nagiging matatag. Kasi mahina ang pundasyon. Mahina ang pagtanggap. At yung itinanim, hindi nagbubunga. Kailangan pag nagtatagal tayo sa gawain ng Panginoon, nagiging matibay tayo sa mga pagsubok. Kasi yun ang purpose ng ministry. To strengthen our faith. Kasi alam natin na walang hindi kayang gawin ang Diyos pag may dumating na problema sa buhay natin. Alam natin na kapag nandyan ang Diyos, hindi pwedeng hindi tayo tutulungan ng Panginoon. Alam natin na dahil matatag ang ating pananampalataya sa Panginoon, hindi tayo kayang igupo ng mga problema sa buhay. Iyon ang totoong nag-grow. Iyon ang totoong nagiging matatag. Kahit sa mga ministry, sa gawain ng Panginoon, kapag tinanggap mo ang isang paglilingkod, kailangan gampanan mo ng buong husay. Gampanan ng buong puso. Kasi hindi lahat pinagkakalooban ng pagkakataong maglingkod. Kaya kayo, pag kayo pinagkalooban ng pag-awit, gamitin ninyo para sa Panginoon. Hindi para magreklamo na magreklamo. Yung mga dancer, ganun din, gamitin nyo sa paglilingkod sa Panginoon. Yung mga membership, service, council, gamitin sa paglilingkod kasi hindi lahat ng tao may pribilehiyong maglingkod. Kaya kapag binigyan ka ng chance na mag-serve, walang urungan, walang ayawan.
Kasi kung sa Diyos ka naglilingkod, sa Diyos ka magsusulit pagdating ng panahon. Nakita niyo yung gospel? Ang pinagkatiwala sa iyo, hahanapin sa iyo ng Panginoon. Ikaw ba'y naging tapat o hindi? Ang Diyos ang sisintensya sa atin. Bawat isa sa atin, minsan nagkakaroon tayo ng downfall. Kahit anong tibay mo, minsan gumaganon eh. Di ba? Walang exemption doon. Pero yung gumaganon, dapat muling ibinabalik ng Panginoon sa tuwid. Muling nadidiretso. Kasi iyon ang dahilan ng pagpapagamit sa Panginoon. Now, kung sinasabi mo nagpapagamit ka sa Panginoon pero wala ka namang ginagawa, mag-isip-isip ka. Kasi baka mamaya hindi na pala ang Panginoon ang gumagamit sa iyo. Kundi paminsan-minsan sa buhay mo, nagpapagamit ka na sa dyablo. Kasi marami sa ating ganyan. Laging simba ng simba, laging atin ng atin, pero hindi natin alam, kala natin Diyos pa rin, yung pala dyablo na. Kaya pagdating mo sa gawain, marami kang kaaway, marami kang kagalit. Kagabi nga, kausap ko po yung dalawa nating kapatid, kasister. Sabi ng kasister natin, Brother Ron, subukan kaya natin sa gawain, magsabihan tayo ng mga sama ng loob. Yung kung sino yung nakagalit natin, paghandain niyo po ang liturgical ministry ng maraming kandila. Patayin ang ilaw, magdasal, sabay-sabay sindihan ng kandila. At pag sindi ng kandila, sabihin natin, kung sino yung kagalit mo, iabot mo ang kandila. Sino kaya ang pinakamaraming kandilang makukuha? Tuwan-tuwa ay nagsabi, sino kaya pinakamaraming kandila? Sagot ba naman, ako daw. Sa dami ng nagalit, ikaw pinakamarami umali, lahat nagbigay sa'yo ng kandila. Gawin kaya natin yun, paramihan ng kandila. Sino kaya mananalo? Journey ko po ng gawain ang una. Natagpuan ko po ang gawain sa Oman. Sa Oman ko po siya natagpuan. First day ko na nag-umpisa ng gawain sa Oman, tuloy-tuloy na po yun. Wala na pong sabihin na umano ako, attendee na yon, na nahanap po kami ng isang coordinator doon sa video key po. Hindi ko na alam. 1995. Then, sinabihan kami na sinayang daw, kasi tatlo kaming mga kaibigan na, sinayang daw yung boses namin na pwede pala kaming kumanta sa gawain. Oo. Yan ang unang. Kasi bago pa po ang gawain noon, so kami po din ang choir doon, hanggang na umalis sa stage yung choir leader namin, nagiging choir leader din ako doon. Then, pagdating ko dito, nung lumipat na po kami dito, kasi marami din problema sa choir. Lalo na pag leader ka. Marami ka talagang ma-encounter pag ang pare, ikaw ang sisihin pag magkamali ang choir. Ipapatawag ka ng parish priest, lalo na pag yung parish priest ang ng misa. Kahit walang practice, sumasalang, yun ang kasi ang mahirap. Kahit walang, no salang, no practice, no salang. Pero sumasalang pa rin. Kung pagsabihan mo, ikaw ang kaaway. Pag nagkamali, ako naman ang ipatawag ng parish. So, pagkatapos nun, sabi ko, it's a part of paglilingkod. Hanggang pinadala kami ng Oman, Qatar, ang sarili ko, sabi ko, pag may gawain, hindi po ako magiging worker. Parang hate ko yung worker talaga ng SVW. Kasi na-encounter ko po sa Oman yun. Then, pagkapunta ko rito, yun, nagkita kami ni Brother Ron. Pagdating dito, yung si Father Lester, yung pari na yon, na yun sa Oman na sign, in-encourage niya ako na magkaroon ng gawain. Sabi ko, hindi po, kasi hindi po ako marunong sa salita ng Diyos. Hindi, mag-aano tayo ng announce. Kung hindi po, ayoko pong manguna. Then, si Father Peter, kasi nag-assign din yun sa Oman, sabi ko, ayoko rin po. In-encourage ako, nagkita kami dito, yung IPA Foundation of
stone dito sa simbahan na yun. Ayoko po. Kasi nakita niya si Martin na nagiging angel doon sa foundation of stone. Nakita niya si Martin, kilala niya si Martin. Sabi ko, ayoko rin, Father, ayoko. Nung si Brother Ronald na dumating, nagkita kami. Ang tinutulungan ko siya na mapalapit kay Father Saki, kasi magkakilala din kami ni Father Saki. Galing din ng Oman yun. Ini-introduce ko siya lahat-lahat. Then sabi ko, yun lang, hanggang doon lang sana ang gusto ko. Ayoko talagang ma-involve ng gawain. Mag-a-attend lang talaga ako, attend. Pero ginawa ng Diyos na ginawa itong posisyon na to. So, hanggang hindi pa ako involved ng parish, si Father Sake, in-involve na niya ako sa mass intention. Then, kami ni Brother Ronald, binigyan kami ng task sa simbahan para lang magiging under umbrella tayo ng church. Kasi hindi pumayag po si Father Peter no na iaano ang gawain. Kasi ang na-encounter nila sa Dubai na medyo hindi kagandahan ang encounter nila sa Dubai ng El Shaddai. So ayaw nilang pumayag noon. Ginawa namin ni Brother Ronald, lahat na task ginagamit namin, inano kami ng simbang gabi, Santo Niño, tayo ang unang-unang nag-aano ng Santo Niño dito, ng fiesta, El Shaddai. Binigay po sa atin ang task, inano namin yun ni Brother Ronald, iilan lang po kami noon, hanggang na-involved na po si Brother Eric. Iilan-ilan lang kami, pero ang dami namin pinagdaanan para lang po tayo magiging tatanggapin ng simbahan. Tapos hanggang ngayon, sa paglilingkod ng Diyos, nagpaalam na po ako sa mga pare, nagulat po sila. Ang sabi kaagad ni Father Paul at saka si Father Peter, sino daw ang ipapalit ko? Ang sabi ko, kagaya mo ba? Sabi ko, hindi ko po ma-promise yun na magiging kagaya ko ba. Ngayon, nag-meeting po kami ni Father Albert, kaya late din akong nakarating. Kinausap po ako kung sino daw ang maibigay ko sa cash count. Kasi sabi ko, nahirapan po ako. Kasi sa gawain po, yung trabaho ko pong napakadami. Ngayon, nag-meeting po kami ng council, sasabihin ko na sa iyo, na ano po yun, parang na-divide sa 4 na tao. Para lang pong hindi mahirapan lahat. Hindi, kasi yung ginawa ko po, hindi po, So, ang ginawa, sabi ni Brother Ronald, ako na lang si ganito, si Sister Lali, inako din yon. Si Sister Cathy, binigyan ko na lang din yung pagbubuk ng rooms, si Sister Sok. Kaya, ang dami po nilang nag-divide sa isa kong trabaho. Sabi ko rin kay Father Peter, mag-iisip pa po ako. Kasi, kaya lang sabi ni Father Albert kanina na, I have to go by July kasi magbabakasyon. Before daw na magbakasyon siya, alam ko na daw kung sinong ipapalit ko. So, mention din ako ng tao kung sino ang ipapalit ko din sa cash count na hindi naman as doon, yung mag-attend, mag-aano lang din, magtutulong. Kaya ang paglilingkod ng Diyos, hindi po basta-basta, tawagin tayo, hindi po tayo susuko kung mayroong mga pagsubok. Kasi sa totoo lang, mahirap talaga. Nagpaalam din ako kay Father Rodel. Alam niyo naman din ang na-encounter ko kay Father Rodel. Pero bigla siyang nalungkot. Sabi niya, nakakalungkot naman yan. Sabi ko, Father, ang isa ko rin priority, yung request ng kapatid ko, na kahit man lang daw magkasama kami, kasi yung kapatid ko ngayon is, ang cancer po niya nasa brain na po. Hindi na po siya makatayo. Ang promise ko po sa kanya kasi,
this is my last year. Ang naproblema ko po kasi noong January, nakapirma po ako ng 1-year extension ng school. Pinapirma po ako din. Noong March, pinapirma din ako ng pangalawang 1-year extension. Din sabi ko, laging akong tinatanong ng pamangkin ko, Auntie, uuwi ka ba? Sabi, kailan ang for good mo? Sabi ko, hindi ko po masabi na nag 1-year extension ako na sinabi. Din sabi niya, Auntie, di ba promise mo sa mama ko? Kasi pag ako pong nanalo as a city councilor, wala na po akong time kay mama. Eh, ang pakiusap kasi ng kapatid ko, pag nagpapakemo siya sa hospital, ang kasama niya, mga pamangkin ko sa distant relative namin na binabayaran lang. So, ang gusto ng kapatid ko, may isa siyang kapatid nandun. Kasi ang isa kong kapatid na panganay, may colostomy. Ang isa is diabetic. Ako na lang ang matibay-tibayng konti. Sa awa ng Diyos. So, yun ang request nila. Nung nagawaan po kay Pope, na ako na, parang nahimasmasan ako. Sabi ko, pag halimbawa, anong mangyari sa kapatid ko, ang regret is habang buhay ko. Sabi ko, hanggang ako, sinabi ko sa principal. Pero ang sabi ng principal, think twice. Kung ganun. Hanggang yung gawaan, punta akong grotto, hindi ako mapakali noon. Nagdadasal ako kung ano talaga ang pwede. Ang dapat kong gawin, siya ang manguna. Pero nag-aano sa utak ko yung anong regret ko talaga pag anong mangyari sa kapatid ko. So, by Sunday, nag-email ako sa principal na ganun na nga talaga ang ko. Pero okay naman yung rason ko dahil yung rason ko eh. Tapos, valid naman. Pagka sabi niya, okay, makipag-meeting ka sa HR. So, nag-meeting kami sa HR, nag-email ako, tapos pinapapunta ako. Pagpunta ko sa HR, ganun din ang HR. You have to think. Sabi ko, hindi na. Sabi niya, sige, after 2 days, bumalik ka. So, pag, balik ako ulit, sabi ko, kailangan ko nang pirmahan yung end of, ko na. So, ganun sinasabi nila na, sige, itong June 23 ang last ko. Pero, ang final kong, July, nandito pa po ako kasi may aayusin pa po ako. By August, first week ng August, yung flight ko. Kaya, ang pakiusap ko lang po na kung sino man ang naglilingkod, tuloy-tuloy po tayo. Kasi sa awa ng Diyos, simula po ako, Oman hanggang dito, tuloy-tuloy po ako. Hindi po ako nag-a-absent. Yun lang po. Thank you. Ako din sabi ko kasi hindi ako iiyak pag nagpaalam yan. Kasi, for me, it's not a goodbye. Hindi, totoo lang, yung sa amin sa relationship namin ni Sister Carmela, parang nanay ko na yun, parang tiyahing ko, parang lola, lahat na nandiyan. Isalpak nyo ng lahat, nasa kanya na yun, ninuno, kasama. Iba ang relationship namin yan for 15 years. At ako personal, sa akin, nung sinabi niya yan, naiyak talaga ako. Sa may grotto pa kami nag-usap. No? Nung una niya sinabi sa akin, naiyak ako. Kasi nga, sabi ko, lahat naman tayo aalis dito sa Qatar eh. Uuwi at uuwi tayo. Pero kanya pinriority niya yung pamilya. Diba? So, nung sinabi niya yon talagang nalungkot ako. Kasi iniisip ko, sabi ko, Lord, sino yung pupwede mong ipalit sa gawain? Kaya mahabang panalangin din na halos araw-araw pinagdadasal namin kung sino magiging mga kapalit. Kasi talagang ito po ay gawain ng Panginoon. Gaya nga ng sinabi ni Sister Carmela, dito po, pag tinanggap mo ang isang trabaho, walang urungan yun. Kasi ito'y gawain ng Lord. Hindi tayo sa tao naglilingkod, kundi sa Diyos.
At kada dasal po namin, i-announce ko na rin ngayon kasi next week marami nang pauwi ng Pinas no? Ngayon nga may nag-uumpisa na. Kaya siguro dapat next week pa siya magsasalita pero ginamit na ng Lord tong pagkakataong ito para siya ay makapagsabi sa inyo. Ang susunod pong papalit kay Sister Carmela, effective ng August. August pa effectivity kasi August pa yan. Tsaka pag tayo po kung sakaling uuwi yan at ihahati doon sa kanyang hantungan sa airport, inaanyayahan ko po lahat sumama. Magsuot tayo ng puti. Dala ng lobo, tarpaulin. Ganyan natin kamahal yan. Alam nyo po, maganda binibigyan ka ng pagganon habang buhay ka. Di ba? Patay ka, di mo makikita. At least buhay ka pa, may naghahatid sa'yo, di ba? Ang sarap-sarap ng ganon. Tsaka sabi ko kay Sister Carmela, hanggat ako'y nasa Qatar, makakabalik ka dito. Nabi ko sa kanya, kaya it's not a goodbye. Sa kanya ko hihingi ng pamasahe mo. Inaalok nga siya magtrabaho dito Papalitan niya si Kulot dun sa... Sisisantihin na daw. Sisisantihin na. So, ang papalit po kay Sister Carmela na susunod na tresorera ay si Sister Socorro Pineda. Napagpinala na yan ng council nung Friday. So, Sister Socorro Pineda, papalit sa kanya. Si Sister Lali naman po, siya ay lilipat ng ministry. Siya po ay magiging head ng membership ministry. Sa music ministry, aakyat na magiging council si Sister Cathy Garcia. At ang magiging leader ng music ministry, surprise ngayon, si Sister Ems. Hindi niya alam yon. O, di ba? Ginulat ka. Ganyan si Lord nang gugulat. So, nasaan na ba tayo? Nawala na. So, yun po, sa paglilingkod, maraming nagpapagamit sa Panginoon. Pero lahat ng nagpapagamit, dapat nagiging mabuting mga manggagawa. So, ang buhay na idinisenyo ng Diyos para sa atin ay iisa lamang. Tandaan niyo po yan, isa lang ang buhay natin. Sasayangin pa ba natin yon? Sasayangin pa natin? So, gumawa ng mabuti, gumawa ng bagay para makapagpalaganap ng paghahari ng Diyos. Kaya nga po, ang Diyos, mga kapatid, siya po ang nagmamay-ari sa atin. Hindi tayo pag-aari ng tao. Diyos ang nagmamay-ari sa iyo. Sabi mo sa katabi mo, Diyos ang nagmamay-ari sa iyo. Kaya nga pansinin niyo, pag pinagpala ka ng Panginoon, pinagpapala rin ang pamilya mo. Nadadamay. Kasi may transfer of blessings. Kung may transfer of spirit, may transfer of blessing. Totoo po yun. Kaya, question, are you a builder of a kingdom of God or are you the destroyer? Masarap maging builder. Kasi yung builder, tumutulong ka sa pagbuo. Hindi ka tumutulong sa pagwasak. So, tandaan niyo yan, ang nagpapagamit sa Diyos, ang kabaligtaran, nagpapagamit kay Satanas. Kaya nga kanina, di ba, inawit natin pagkaya rin ng gospel reading. Ano kinanta natin? The steadfast love. Yan po ay mula sa Book of Lamentation, chapter 3, verse 22. Aklat ng panaghoy. Sabi doon, pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw, ang awa mo'y walang kapantay. At ito pinakamaganda, ito'y laging sariwa bawat umaga, tapat kat dakila. Hindi ka ba makokonsensya na maisip mo na ang pag-ibig, ang katapatan, ang pagmamahal sa iyo ng Diyos, araw-araw fresh? Hindi nagbabago. Ganyan katapat ang Panginoon. Kahit nagkakamali tayo sa Diyos, humingi tayo ng tawad sa Kanya, tinatanggap tayo ng Panginoon. Ganyan po kabuti ang habag ng Diyos. At kapag tumatanggap tayo ng mga habag ng Diyos, tumatanggap tayo ng mga pagpapala ng Diyos, hindi ka for life receiver lang. Ang problema po sa marami, tagatanggap, kabig lang ng kabig, pero ayaw magbahagi,
ayaw tumulong sa iba, ayaw mag-share sa iba. Ang pagtanggap, pagbabahagi. Una mong ibahagi ang talent mo sa ministry. Kasi kapag may ministry ka, madidevelop ka ng tuluyan. Ano ang didevelop sa'yo sa ministry? Dalawang bagay. Ang didevelop sa'yo sa ministry, yung lahat ng problemang pagdadaanan mo sa ministry at lahat ng blessing na pagdadaanan mo sa ministry. Lagi pong magkasama yan. Wala pong ministring matino. Okay? Walang ministring matino. Fake news po yun. Kung ang iniisip nyo, laging sinasabi to ng iba, nadidinig ko, sasabihin, umaattend kayo dyan, mga tao dyan, ganito, ganito, ganyan, ganyan. Ha? Alam nyo, tugon yun ng taong makamundo. Kasi ang tinitingnan ay tao. Wala pong perfectong ministry. Lahat tayo dito may pagkakamali, may pagkakasala, lahat tayo. Kaya nga tayo na andito. Kasi hinuhubog natin ang ating sarili upang maging mga mabuting katiwala ng Panginoon. Kaya tanggalin nyo sa bibig nyo ng umaatin, tapos ganyan. Ha? Wala pong ganon. Fake news yun. Kung ikaw ay banal, nandoon ka na. Ha? Igino-glorify na yung katawan mo. Lahat tayo dito, ito po ay ospital ng mga makasalanan. Pero dahil ospital to ng makasalanan, hindi po sa habang panahon ay may sakit tayong kasalanan. Kapag tumatagal ka na sa gawain ng Panginoon, dapat nagiging matapang ka na, nagiging matatag ka na. Sabi ko nga sa iyo, you become a warrior. Lumalaban sa mali. Hindi lumalaban sa preacher, sa mali lumalabang. Kasi iba pag nadinig ang sinabi ng preacher, di nagustuhan ako, lumalaban ang kanyang isip at puso. So, nagiging matapang ka na. Hindi ka na iyak ng iyak. At kung dati ikaw ang tinuturuan, ngayon ikaw na ang nagtuturo. Kung dati ikaw ang dinadasalan, kasi di ka marunong magdasal ngayon, kaya mo nang mag-pray. Kaya nga pag kumakain, minsan tinuturo ko yung sa tingin ko, di marunong magdasal. Sabihin ko, manalangin ka. Sa rosaryo, yan, pansin na pansin ko yan. Sabi ko, sister, ikaw po ang mag-lead ng ikatlong misteryo. Kunyari, nagulat. Minsan, bigla magpapatay ng camera, kunyari, na walang signal. Style. Ginawa nyo yan, di ba? Kaya natatawa kayo. Pag may group, doon sa Facebook, yan, tawag doon? Zoom. Sabi ko, okay, unang misteryo si sister, ikalawa po si sister. Pagdating sa kanya, sabi, tapos bigla namatay. Yung pala, ayaw niya lang mag-lead. Hindi niya alam sasabihin, ay, tumitirik si sister, walang signal, mahina. Sige po, si sister, na lang. Pag naiba, pagbalik mo, matino na signal mo. Ayos ka. Sigaw niyo, faithfulness brings usefulness. Brings usefulness. So, ang tapat, ang bunga niyan ay pagiging kagamit-gamit sa gawain ng Panginoon. Pansinin niyo mga nagro-rosary ngayon, pinapasunod ko mga bata. Sabi ko, para matuto sila mag-rosary. Sabi ng mga magulang, hey brother, my child doesn't know how to speak in Tagalog because she speaks in English. Her rosary is English. Tagalog ka, Pilipinong-Pilipino itsura mo. Hindi ka marunong mag-Tagalog. Turuan nyo yan. Turuan nyo managalog. Dapat Tagalog, English, alam. Sa mga susunod pong mga linggo, ang pagro-rosaryuhin ko, row by row. Oo. Row by row, para masubok natin kung sino ang totoo at sino ang huwad. So, faithfulness brings usefulness. So, ano ang mga sanga ng pagiging faithful? Una, nagbubunga. Ikalawa, nagpapagamit. At ikatlo, ang katapatan ay kinakikitaan ng malaking pasasalamat. Ang katapatan ay kinakikitaan ng malaking pasasalamat. Sino dito may mga amo? Taas ang kamay. Tingnan ko nga. O sino dito yung sila na yung boss? Meron ba? Kayo mga boss. Sino naman yung mga boss? Okay.
Malaking pasasalamat. Kaya ako tinanong ko sino may boss, ito po yan. Kapag tayo may boss, once in our life, nagiging mga bulero't bulera tayo. Marunong ba kayo mambola sa amo nyo? Kapag hindi mo talent ang pambobola, hindi tataas ang ranggo mo. Totoo po yan. Paminsan-minsan, o minsan madalas, ginagamit natin yung pambobola sa ibang tao. Yung iba expert mambola. So, marunong mambola sa mga amo upang matuwa sa kanya ang amo. Halimbawa, ako sa mga exchange dati, nasa Oman pa ako, nagtatrabaho ko sa padalahan ng pera. Kapag galit na galit ang customer, pumunta sa harap ko, nagmumura, sabi ko, ay, huwag kang magalit, ang ganda-ganda mo pa naman. Kahit mukhang tuko yun, maganda yun. Ay di yung kanyang kagalit na gandang humingiti na siya. O di nagkakatotoo. Power of mouth, power of words. Gumaganda ang pangit ng dahil sa salita. Subukan mo, pag nakita mo asawa mo tuwing umaga, batiin mo, honey, love, ang ganda mo ngayon. Ang gwapo mo ngayon. Hindi ba buong maghapon nung gumaganda? Lalo na kung asawa mo laging buraot. Purihin mo ng purihin tuwing umaga, bulahin mo ng bulahin, kundi sumaya maghapon yan. Kasi po, maraming tao ang naliligayahan pag nalalamang sila'y maganda at gwapo. Ang lalaki nga, sabihan mong gwapo, magpapakyut palalo eh. Totoo yan, di ba? Tawag naman ng iba, oy, nagpi-feeling ng saging. So, sa Panginoon po, kailangan hindi tayo nambobola. Kasi ang Diyos ay hindi mabobola. Batid ng Diyos ang isip at puso ng tao. Pero, kapag tayo po ay binibiyayaan ng Panginoon, tanda ng katapatan natin sa Kanya, kinakikitaan ito ng malaking pasasalamat. Kaya linggo-linggo nandito tayo po ay nagpapasalamat. Halimbawa, sa magulang. Kanina pa maingay. Sa mga magulang, kapag ikaw ay pinag-aral ng nanay mo, lumaki kang ginagastosan, pag ikaw nagkatrabaho at sila naman ay matanda na, anong ginagawa nyo? Sana lahat, sana all, nagbibigay. Ikaw ang may binibigay dahil ano mo yung binibigay mo? Hindi po yun bayad. Hindi bayad ang inaabot sa magulang. Nag-aabot tayo kasi tanda yun ng ating malaking pasasalamat. Bakit sa Panginoon hindi natin magawa? Iilan lang sa atin na dahil pinagpapala ako ng Panginoon, tanda ng malaking pasasalamat ko, Lord, ito po ang bahagi ng kinita ko sa iyo. Kaya kung kayo nakakagampan sa pagkakaloob sa Panginoon ng inyong mga tithes, congratulations. Sabi ng iba, Brother Ron, paano ako magbibigay? Sa akin nga lang kulang pa. Bakit ka nagkukulang? Kasi nga hindi mo ginagawa. Kasi hindi mo ginagawa. Kung sa magulang nga, nagbabalik ka ng pasasalamat, inaabutan mo, what more sa Lord na nagbibigay sa iyo ng lahat na mayroon ka. Marami po sa atin ng ganyan. Alam niya, pag sumahod, itinatabi na agad ang para sa Lord. Nakakatuwa. Kasi tinuruan tayo ng punong lingkod ng ganon. At ngayon, ipinamumuhay po natin yung pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga kaloob. Now, kapag nagbibigay tayo ng kaloob sa Panginoon, tayo din po ay nagbubunga. At ano ang bunga nun? Tumutulong tayo sa pagpapalaganap ng paghahari ng Diyos. Kasi hindi tatakbo ang isang ministry na wala tayong panggastos. Kung lahat tayo dito nakanganga. Kaya nga sa gawa ng mga apostol, nagsisimula ang iglesia, kutakot-takot ang pagbibigay ng mga mananampalataya. Kaya ang iglesia noon, hindi nagkukulang. Ultimo, ang mga naglilingkod nun sa Panginoon, hindi nagkukulang dahil sa mga kaloob ng mga mananampalataya. Pero ang Diyos naman marunong. Yung nagbibigay, pinagpapala. Yung nagbibigay, binibigyan pa ng higit doon. Naalala nyo sa Luke 17, yung 10 ketongin? Kwento ng 10 ketongin, natatandaan nyo yun? 10 ang pinagaling, pero ilan ang bumalik?
isa. Kaya sabi ng Lord, nasaan ang maraming pinagaling ko? Bakit nag-iisa ka? At least yung nag-iisang yun, nagbalik ng pasasalamat sa Panginoon. May paluhod-luhod pa. Bakit siya bumalik? Yung pagpapasalamat niyang yun ay pagpapakita niya ng malaking utang na loob niya sa Panginoon. Malaking utang na loob, marunong magpasalamat. Sabihin niyo nga, malaking utang na loob. Marunong magpasalamat. Sa mga kapatiran, yung mga lagi kong nakakasama, ako po very observant ako. Kilala ko sa mga lagi kong nakakasama yung bukang bibig magpasalamat. Yung pag may binigay ka, kahit bago kayo magparting, ano tawag doon, maghiwalay, marunong magsalita ng thank you po, dapat nagiging bukang bibig ang pagpapasalamat. Diba? Hindi yung may ginawa sa iyo, may binigay sa iyo, ngingiti ka lang, ano yan? Hindi mo masabi, pepe ka. Kaya kami ni Sister Diding, pag nagpapagasalina ako po kasi mahilig magbigay ng tip kahit saan ako pumunta. Pag nagbigay ako ng tip, merong iba pag binigyan mo ng tip, dire-diretso lang para wala nangyari. May iba naman pag binigyan mo ng tip, may pag ganun-ganun pa. May iba naman kulang na lang sambahin yung kotse mo. Pag binigyan mo ng tip. Diba? Ang sarap pakinggan na dahil nagtumanggap, marunong magpasalamat. Sabihin mo sa katabi mo, mula ngayon, magiging bukang bibig mo, Maging bukang bibig mo. ang salitang, salamat. 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 Diyan papasok ang pangatlo. Faithfulness leads to gratefulness. Ang pananampalatayang matibay, matatag at tapat na matibay, totoong matibay, dahil sa katapatan, marunong magpasalamat. Kayo, pag isinasakay kayo ng mga kapatiran sa kotse pa uwi, o dinadrop, hinahatid dito, nagpapasalamat ba kayo? Minsan, pag nagpapasalamat kayo, wag linggo-linggo salamat, mag-abot din kayo. Paminsan-minsan, pag sahod, sabi, Brad, panggasalina natin. Tanggapin man niya yun sa hindi, at least nag-abot ka kahit pakitang tao. Hindi yung for life ka nang sumasakay, wala kang inaabot. Nakakahiya naman yun. Lagi ka lang receiver. So, learn to share. Learn to give. So, ilan sa inyo ang marunong magpasalamat? Taas nga kamay. Niwala ako sa inyo. Kilala ko yung mga nakakasama ko, hindi marunong magpasalamat yung iba. Sobra ko pong na-appreciate. Hindi ko sinasabi to para gawin nyo, ha? Hindi ko sinasabi to. Sample lang to. Bigla ko lang naisip. Sobra ko pong na-appreciate na minsan may mga taong hindi ko ine-expect na biglang nagsisend sa akin ng message sa Facebook, sa Messenger, na nagpapasalamat after ng talk. Kilala nyo kung sino kayo. But I will not mention, I will not encourage you to do it, pero mayroong ilan dito na every time ako po'y natatapos mag-talk, if nabe-bless sila, they know how to say, thank you, Brother Ron, na-bless ako sa talk mo. And I really appreciate that. Kasi alam nyo po, kapag dumadating ang panghihina, tsaka dumadating yung time na inaatake ako ng kaaway, yun ang mga nagiging points ko para muling mag-alab. Para muling gumanon, alam mo yun, lumiyab. Kasi lahat tayo dumadaan tayo sa panggaganon eh. Tuk, 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 tuk. Pero may isang bagay na magpapaalab uli nun. Yun minsan ginagamit ko yun. Yung mga words of encouragement, words of gratefulness, and I thank you. So, lagi dapat bukang bibig ang pasasalamat. Kahit sa asawa nyo, subukan nyo nga na araw-araw matuto kayo magsalita ng salamat sa asawa nyo. Love, salamat ha, kasi ikaw naging asawa ko. Napakadaldal mo, ganon. Sweetheart, salamat ikaw naging asawa ko ha. Pabalik-balik lang ako sa Qatar. O, di ba? Sarap ng ganon. Ano pa? Para akong flight stewardess, love. Diba? Pasalamatan nyo una asawa nyo kasi araw-araw nyong kasama yan. Tingnan nyo yung pag-ang-asawa, pinapasalamatan, lalo sumisipag yan.
lalong sumasarap ang luto. Diba? Lalo kayong ilalabas niyan kahit kuripot yan. Basta't kayo marunong magpasalamat lagi. Halimbawa, dinala kayo ngayon sa medyo chipang-chipang na restaurant. Sabi niyo, Lab, maraming salamat. Sarap ng kinain natin kahit mumurahin tong restaurant na to. Sana sa susunod sa mga hotel naman tayo. Iyon. Ha? Hihirit ka na ngayon. Sabi, oh, sure. Kasi marunong ka magpasalamat, dadagdagan pa ngayon ng biyaya mo. So, gawin nating virtue ang pagpapa-thank you. Sabihin niyo nga, Lord, thank you. Lord, thank you. Lord, salamat. Lord, salamat. Sa panahon po ngayon, kukunti lang ang marunong magpasalamat. Tama? Tama? Tama. Kayo ba may na-encounter na binigyan nyo pero hindi marunong magpasalamat? Naka-encounter kayo ng ganon? Ha? So, learn every day. Kayong mga anak na nandito. Sino mga anak na nandito? Mga bata. Mga bata, yeah. Gaano kayong kadalas magpasalamat sa inyong mga nanay at tatay, sa mga daddy at mami? Ha? O, yung mga batang nandito, i-kiss ang mami at daddy. Sabihin, thank you, mami. Thank you, daddy. Ha? I-thank you. Sige, lapit, mga anak. Thank you, mami. Thank you, daddy. Naku, hindi nyo ba uumentohan yan mamaya? Naku, mukhang masarap-sarap ang handaan ito mamaya. At pinakahuli, hindi lang tayo dapat marunong magpasalamat sa mga biyaya, kundi marunong din tayong magpasalamat sa mga pagsubok. Learn every day to say, Lord, thank you po sa lahat ng mga biyaya mo at sa lahat ng mga pagsubok na dumaan sa akin sa araw na ito. Kapag nagiging virtue natin ang pagiging grateful sa Panginoon, yung pagsubok, hindi mo siya titingnan na problema. Makikita mo yun na daan upang lalo kang pagpalain ng Panginoon. Amen? Sapagkat ang katapatan ng Diyos, araw-araw, tunay at dakila. Tayo na tayo. Awitan natin ang Panginoon, sumamba tayong lahat. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papurit pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpagkailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, tunay at dakila. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papurit pagsambay, iaalay.
kamay sa tapat ng ating puso, pikit ang mata, and repeat after me. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, maraming salamat po sa araw na ito, sapagkat minsan pa muli mong kinausap ang aking puso na sa bawat sandali ng buhay ko'y kailangan maging tapat ako sa iyo. Panginoon, salamat po sa lahat ng biyayang patuloy kong tinatanggap mula sa iyo. Salamat po sa lahat ng mga pagsubok na pinahintulutan mong pagdaanan ko upang maging matatag ako sa pagkapit sa iyo. Salamat po sa mga panahon na ako'y dumadaan sa matitinding problema. Sapagkat alam ko, lagi mo ako kinakalong, niyayakap, iniingatan, sinasamahan. Kaya naman, Ama, sa araw na ito, dalangin ko po na magbunga ang aking katapatan sa iyo. Turuan mo ako at tulungan mo ako na magkaroon ng bunga ang aking buhay upang ipangalat ang iyong paghahari at ang iyong kabutihan. Tulungan mo ako na maging tapat sa aking paglilingkod sa iyo at gamitin ang aking sarili upang tumulong sa aking pamilya at sa aking kapwa. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng bagay na meron ako ngayon na alam kong galing sa iyo at ibinabalik ko ito sa iyo, Panginoon, upang gamitin mo sa kapurihan ng iyong pangalan. Amen. Amen. Kuhanin ang mga daladalahan, prayer request na nais natin pataas sa Panginoon. Panalangin natin. Itaas na ang mga LV. Ano to yung LV, ibig sabihin? Ha? Lumang bag, LV. Puro LV, oh. Ito may crocodile. And let me pray for you. Father, maraming salamat po, Ama, Yahweh El Shaddai, sa araw na ito, na minsan pa nagkasama-sama kami upang muling sambahin ang iyong presensya sa dakong ito. Salamat po sa pag-ibig mo at salamat sa iyong katapatan sa bawat sandali ng aming buhay. Lord, taglay ng aming mga kamay, aming mga prayer request at handog namin sa iyo. Alam mo po kung ano ang mga nakasulat dito. Alam mo po kung anong hinihingi ng aming puso. At dalangin namin ako ito'y naaayon sa iyong kalooban. Tanggapin namin ito sa araw na ito. Answered prayer buhat sa iyo. Ama, salamat din po sa lahat ng mga bagay na ipinagkaloob mo sa amin, sa aming trabaho, sa aming kabuhayan. At kasama nito, Panginoon, itinataas namin sa iyo ang lahat ng mga daladalahan namin ngayon at binibitbit ng aming mga kamay ang aming pamilya sa iyong banal na harapan. Ama, maraming salamat po sa iyong mga pagpapala at dalangin namin sa darating na buong linggo nito. Patuloy mo pong ingatan kami sa aming pagtatrabaho, ingatan mo kami sa lahat ng aming paggawa, sa aming mga lakad at ingatan mo kami sa anumang gawa ng kaaway at ng masasamang tao. Ama, pinagpapasalamat po namin ang araw na ito at puspusin mo kami ng kutakot-takot na blessing buhat sa iyong karian. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, in the name of the Father, and of the Son, the Holy Spirit. Amen and amen. And